alam mo, Mm. Senator, dito sa issue between the Marcoses and the Dutertes, no? Isa sa mga kinabibusit ko rito yung the rise of the fake champions, di ba? Tulad ng binabanggit nyo kanina. Yung nag-iba na ng kulay ng politika, bigla nang naging bida. Oo. Mm. Ang daming fake champions dyan, di ba? Bigla naging instant human rights advocates. Bigla naging kalaban ng ng bad governance. Pero nung previous Freedom of the administration, press. Icons freedom of of the freedom of the press. press. Diba? Oo nga eh. Naging icon, no? Parang People gusto kong power. patayo ng rebulto eh. Ito lang medyo masaklap, no? Parang, I know this is of course, in the realm of pragmatism na rin. Dahil practical politics naman tayo talaga rito, no? The art of the compromise and all. Pero, is there a way to somehow achieve a higher purpose without tolerating too much evil? Na-gets mo yung point, Senator? Napakatalino mo, alam ko eh. Nag-gets Diba? ko naman, pero medyo malalim. Pero ipaliwanag mo na mas maigi para sa Paliwanag ko sa na. mga trolls mo. Yung mga trolls mo, baka mahihirapan eh. Sige. Kasi si Senator Edu, napakatalino niyan. Malalim yan eh, seryoso. No sarcasm to. No? Yung, kunwari, higher purpose. Kunwari, gusto mo talagang ma-impeach, matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo muli o makahawak ng posisyon sa gobyerno ang isang Sara Duterte dahil na rin sa mga napakavalid na mga reasons. Grabing kabastusan, conduct unbecoming of a public official, tapos pati yung milyong-milyong hindi maipaliwanag o ay paliwanag na confidential fund. Kung yun ang higher purpose mo, okay, kailangan mo ba talagang i-tolerate yung isa ring evil na nakikita mo? Kunwari yung budget. Diba? Dahil alam mo, pag maayos yung budget, masaya yung mga kongresista, pati yung mga senador, at sila yung nandun sa posisyon to actually impeach and convict the Vice President, kailangan ba i-tolerate yun? Yun ang gusto ko. Parang, is there a way to move out of that framework na kailangan mong i-tolerate ang isang evil to achieve a higher purpose? Well, ang sinasabi nga natin kanina, lesser evil is still evil. Diba? Ang problema ko kasi, dun sa nakaraang gobyerno, dun sa Duterte, na punong-puno rin ng corruption, punong-puno rin ng betrayal ng ating national sovereignty, punong-puno ng crimes against humanity, 35,000 ang pinatay, allegedly, no, through extrajudicial killings. No? Yung pagwasak ng mga kakaunting natitira natin mga institusyon na sinusubukan protektahan yung ating karapatan, no, kakaunti na lang napakahina na, pati yun binawasak, etc. No, yung corruption, hindi lamang ng ating leaders, ng ating mga leaders, kung hindi ng ating mga tao sa gobyerno, yung pagpapatuloy niya. Bagamat sobrang sama, wala akong mahanap na positibo. Ikaw ba, may nahanap ka? No? Ay, kanino? dapat wag Kay Duterte? Oo. Yung smoking ban. Ng isang oras. Smoking ban. Para maghanap ng positibo. No? Yeah, Ay, smoking ban. hindi pwedeng hindi rin natin batikusin yung itong napaka-obvious na talamak na pagtatakip dito sa pagnakaw ng ating kayamanan na dapat sana ibumabalik sa mga mamamayan. Hindi pwedeng kalimutan yan eh. Bagaman, may mga positibo naman tayo nakikita, halimbawa yung paglaban o pagtayo laban sa aggression ng China, di ba? Yung pagbanat dun sa human rights violations ng mga nakaraang gobyerno at ng ating mga kapulisan na dapat sana ay protector ng ating human rights, no? Yun naman ay pinupuri naman natin kung kinakailangan. Pero kung may nakikita tayo sa harapan natin ay garapal yung paggamit ng kanilang posisyon para kunin yung pondo na dapat ay binabalik sa mga mamamayan at yung kaunti dito ay gagamitin para magkautang na loob para iboto sila sa parating na midterm election, yan ay patuloy nating babatikusin in the sharpest manner. Hindi tayo magko-compromise diyan, no? Ang sinasabi lang natin, no, huwag tayong paggamit dun sa mga halimaw, no? Dun sa mga halimaw na ang linaw-linaw na ang daming pinapatay, ang daming pinahirapan
at ang dami ring ninakaw. Na parang sila ngayon ay mga knights in shining armor. Winawagayway yung bandera ng press freedom. Winawagayway yung bandera ng human rights. Winawagayway yung bandera ng people power. Huwag natin silang payagan na gamitin yan. No? Habang Tama. ine-expose natin yung mga katiwalian ngayon, huwag natin kalimutan yung mga halimaw na yan. Talagang By the way, nagagalit ako. Binabasa ko yung New York Times sa interview ni Matubato. bukas, hindi, by the way, nanonood si Smiling Assassin Shelo Magno ngayon from Tokyo. Batiin naman natin, Smiling Assassin. Ayan. Pahingi naman ng gabi kanya, sa'yo. konting snow. No? Para naman maibsan ko yung aking fake snow na sabon sa Christmas village sa Baguio. Seryoso pa din. By the way, bukas, guest ko si Father Flavie Villanueva. Pag-uusapan namin yan. Ang storya ni Edgar Matubato. Dahil si Father Flavie was instrumental doon sa journey ni Edgar Matubato. Ang ganda ng piyesa na yun. Pwede na ba niya aminin? Dahil hirap na hirap ako noon nung alam mo, dito sa Paxburst. Kinote na siya Nandun na siya sa article Napagalitan ako noon yung prematurely na chismis ko yon. So ngayon pwede lang kwento. Hindi, tsaka nakalabas na ng bansa Hindi, tsaka maganda yung role nila talaga, tinutulungan nila. Anyway, nasa na ba tayo? Napunta tayo sa fake na sabon yung tumatak sa utak ko, no? Pero ito bang pag-exploit ng mga Duterte supporters dito sa lehitimong issues against the Marcoses? Again, ang pa-plastic nyo. Huwag kayong bigla naging champion ng good governance, naging budget watchdog kayo. Hindi nyo nga binantayan yung budget nung poon nyo nung sila yung nakaupo, no? Kaya gusto ko lang i-put on record, Mr. Chair, yung kaplastikan, kaipokritohan itong mga Duterte supporters na to. Pero ang question ko po, Mr. Chair, sa tingin nyo po ba, nagwawagi po ba sila sa kanilang pag-exploit itong legitimate issues against Marcos? Well, to some extent, medyo nagkaroon sila ng konting headway. Diba? Dahil ang ganda ng resulta ng Quadcom hearing. Diba? Na hindi nag-mince ng words yung Quadcom. Si Digong ay nasa gitna ng sindikato ng drugs, ng illegal gambling, ng money laundering, human trafficking, na konektado sa extrajudicial killings. Very clear yung output ng Quadcom. Very clear din yung 3 articles of impeachment na final labang kay Vice President Sara Duterte. No? At yung mga hearings, papunta dyan sa 2 na yan, ay masyadong klaro yung kanilang mga kasalanan, yung kanilang kasamaan. No? Ngayon, binabago nila yung narrative sa pamamagitan ng pagsakay dito sa mga lehitimong issue na ginagamit ng mga lehitimong mga kritiko ng gobyerno. Kaya to some extent ay successful sila. Pero ngayon ay nagsisimula ng bumalik uli dun sa narrative, dun sa kanilang mga kasamaang mga ginawa. Lalo na nung lumabas itong New York Times article ni Matubato. No? Nagsisimula namang bumalik. Naalala ng mga tao, teka, sino ba itong mga halimaw na ito na biglang sumasakay dito sa issue namin? Sino ba itong mga halimaw na ito na sumasama dito sa mga koalisyon na nabubuo laban sa corruption?